Magandang araw sa inyo mga kabembang. Bago natin simulan ang kwento ay nakikiusap ako sa inyong mga puso na maaring i-subscribe at i-like, comment at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga kwento. Kapag ang dalawang tao ay nagmamahalan, hindi ba pwedeng ikatwiran din ito? Maari bang ikatwiran ang isang pagmamahal nang sa tingin ng mas nakakarami ay mali? Kailan naging mali ang isang pag-iibigan? At paano natin sasabihin ito kung mali? Kung wala namang nilalabag ng batas ng tao, pag-iibigan ay titignan mo kung tama. Pero sabi nila, ay ito po ay mali. Kailan naging mali ang pag-ibig? Sa kwentong ito ay may isang pinsan na ate na may lihim na gusto sa kanyang pinsan. Ano kaya ang magiging pwedeng mangyari sa kanila sa bandang huli? Samahan ninyo ako at pakinggan ang kwento ng magpinsan dito lang sa Bembang Tagalog Story. Kamusta kayo mga kabimbang? Ako si Roniel, 21 taong gulang, taga Quezon Province, sa bayan ng Candelaria at bunso ako sa aming pamilya. Ang kamag-anak namin ay kapitbahay lang naming. Meron akong pinsan na itinuturi ko ng kapatid dahil sobrang lapit naming sa isa't isa. At iyon ay si Ate Shaira, 24 na taong gulang maputi. Ngunit may pagkasingkit, si Mama lang ang kasama ko sa bahay at si Papa naman ay nagtatrabaho sa Korea. Pinapadalhan lang kami ng pera buwan-buwan. Close kami ni Ate Shaira simula pagkabata at sobrang lambing niya sa akin. Akala may wala na akong mga magulang kung arugain ako ng aking pinsan. Sobrang bait niya, ngunit minsan ay niyayakap niya ako at binibili ako ng merienda. Ganun pa man, parang ako ang pinakapaborito niyang pinsan ang trato niya sa akin at wala na akong hihilingin pang iba. Si Ate Cheska ay nagtatrabaho sa isang supermarket na malapit lang sa aming bahay sa Quezon. Ako naman ay nag-aaral pa sa isang kilalang computer school. Si Mama ay sa bahay lang at hindi masyadong lumalabas ng bahay naming. Madalas, kapag may bibilhin sa grocery, kaming magpinsa ang inuutusan. Noong nakaraang bakasyon, may nangyaring hindi ko inaasahan at pinagsisisihan ko. Dahil walang pasok, madalas akong nasa bahay lang at nagko-computer o nag-internet buong araw. Noon din ay inaayos ang bahay ni na Ate Shaira. Pinapalitan ang mga pinto ng banyo at inaayos ang kusina. Kaya ang pinsan kong si Shaira ay sa banyo ko nakikigamit. Isang umaga, habang naliligo ako, biglang kumatok si Shaira. Sabi niya, "Roniel, pwede bang makigamit ng banyo?" Naihina ako. Sabi ko naman, "Bakit hindi ka sa baba magbanyo? Naliligo pa ako eh." Sagot niya, "Ginagamit yung banyo sa baba, tapos nakalock yung kwarto nila tita, kaya dito na lang ako makikigamit." Sabi niya ulit, "Buksan mo na, hindi naman ako titingin." Kahit nagsashampoo pa ako, binuksan ko yung pinto. Tumabi ako sa kortina ng shower, tapos binuksan ko yung seradura. Mabilis na pumasok si Shaira at sinarado yung pinto. Dumiretso siya. Sa toilet dahil transparent ang shower curtains ko, bagya akong tumalikod para hindi ako makitaan ng pinsan ko. Pero sa gilid ng aking mga mata, nakita ko na binaba niya ang suot niyang pajama, pati na rin ang kanong panloob. Medyo naaninag ko ang kanyang iniingatang bagay, kaya ako kinabahan at biglang nag-ising ang aking sandata ng sanlibutan. Sabay upo niya sa toilet seat. "Huwag kang titingin sa akin, Roniel, ha?" Sabi ni Sharia. "Kadiri ka naman." "Ano ka ba?" Sagot ko naman at tumuloy ako sa pagliko. "Mas kadiri ka nga eh. Ang itim ng pisngi ng likod mo o pang-aasar niya." "Ano ka ba? Ikaw nga ang hindi nag-aahit diyan." Pabiro kong sinabi, "Ang yabang mo. Tumalikod ka nga." Patiling banggit ng ate ko at tumawa lang ako ng malakas dahil natalo ko na naman siya sa asaran. Hindi katagalan ay nag-flush na siya ng toilet at sinuot ang kanyang pajama.
Napasulyap na naman ako nung pagtaas niya ng kanyang pajama. Kinabahan ako bigla sa di malaman na dahilan. Marahil, siguro dahil pinsan ko ang aking nakitaan. Alam kong mali at kadiri, ngunit hindi ko talaga napigilang sumulyap sa kanya. "Huli ka!" Biglang sigaw ng Ate Shaira kasabay ng pagbukas ng shower curtains ko. "Kala mo nakaisa ka na, ha?" Ako naman ay biglang tumiklop at tinakpan ko ang aking sarili upang hindi niya ito makita. "Lumabas ka na nga, ang gulo mo naman eh." Medyo inis kong tinig. "O naman, nagbibiro lang eh." "Joke lang, Roniel. Sige na, lalabas na ako. Thanks ulit ha." At umalis na nga siya. Tinapos ko na rin ang pagligo ko. Napaisip ako sa aking nakita. Ibang klaseng excitement ang aking naramdaman. Parang walang mali. Si Shaira, kahit anong gawin niya, unti-unti kong naramdaman ang uhaw sa aking pagkatao. Ini-imagine ko ang lahat ng aking nakita. At ito na rin ang nagtulak sa akin upang magsumikap mag-isa para maibsan ang pangangailangan ko bilang lalaki. Tutal hindi pa naman ako nakakalabas ng banyo, kaya doon ako nagpalipas ng uhaw kahit. Masama ang ginagawa ko na ang sarili kong pinsan ang nasa isipan ko. Habang nagpapakasa sa mag-isa ay muli kong binalikan sa aking isipan ang aking naaninag kay Shaira kanina mula sa pagbaba ng pajama hanggang sa pag-flush ng toilet. Binalikan ko ang bawat detalye at hindi ko na malaya na malapit na ako sa taas. Biglang kumatok si Shaira. "Roniel, aalis na ako. Pakabait ka ha?" "Sige, ate, ingat." Nanginginig kong sabi. Pagkatapos naming kumain ng tanghalian, inutusan ako ni Mama na kunin ang mga maruruming damit ni Ate Sharia sa kanilang bahay para ipapasabay na lang ipalaba sa katulong namin. Pagpasok ko sa kwarto ni Shaira, nakita kong bukas ang computer niya. Tiningnan ko ang laman nito at naghanap ng mga litrato. Naalala ko kasi na may mga magaganda siyang kaibigan noong college pa siya. Kaya dali-dali kong hinanap ang mga files na iyon. Palawan 2012, ang pangalan ng isang folder sa documents niya. At syempre, dahil lalaki ako, gusto kong makakita ng mga babaeng nakabikini. Binuksan ko ang folder at nagulat ako sa dami ng litrato. May mga litrato silang magkakaibigan sa beach, may mga litrato silang kumakain, at may mga litrato silang nag-iinuman. Pero ang tanging nakakuha ng atensyon ko ay ang mga litrato nila sa beach. Ang gaganda ng mga kaibigan ng ate ko at lahat sila ay nakabikini kung ano-anong mga posing ang tumambad sa aking harapan at napansin ko ang mga malulusong na pakwan nila sa harapan. May isang litrato doon na nakahiga silang magkakaibigan sa buhangin. Parang mga modelo. Napansin ko rin ang litrato ni Shaira. Mukhang bagong galing lang siya sa beach dahil basa pa ang katawan niya. Nang tinitigan ko ang litrato, napatingin ako sa malaparaiso na baba ni Shaira. Nagulat ako nang makita ko ang kanyang maharlikang bibe sa manipis niyang bikini. Pinagmasdan kong mabuti at muli akong nakaramdam ng kaba at konsensya. Naghanap pa ako ng ibang litrato pero wala na akong makita kaya sinara ko na ito. Lumipat ako sa ibang folders at dahil may alam ako sa computer, naisip kong baka may mga hidden files siya. Nang makita ko ang show hidden files and folders, agad ko itong kinlik at may isang folder na lumabas. Ang pangalan ay "Ako Lang To". Dahil sa kuryosidad, tiningnan ko ang folder. At nagulat ako nang makita ko ang laman nito, mga litrato ni Shaira na walang damit. Napakaganda at makinis ng balat niya. Nagniningning. Napalunok ako. Gulat na gulat ako sa nakita ko. At nagtaka dahil pare-pareho ang lugar kung saan kinunan ang mga litrato. Kinunan ito sa banyo ng kwarto niya at full body shot lahat. Sobra akong nagulat at lumaki ang mga mata ko. Tinitigan ko talaga ito. Halos hindi ako makagalaw.
Ang ganda ni Shaira, halos hindi ako kumukurap. Bigla kong narinig ang pagsara ng gate. Alam kong si Ate Shaira iyon dahil ganoon siya magsara ng gate. Agad kong sinara ang window, kinuha ang maruruming damit niya, at lalabas na sana ako nang makita ko siyang papasok na sa kwarto niya. "Anong ginagawa mo dyan?" Tanong niya na medyo nagulat. "Pinakuha ni Mama yung mga damit mo." Maglalaba raw si Aling Marta mamaya eh. Kinakabahan kong sagot. "Bakit nga pala ang aga mo?" Tanong ko. Masama yung pakiramdam ko kaya nag-half day muna ako. Pakis nga, cute kong pinsan, para mawala naman pagod ko. Niyakap ako ni Shaira at humalik ito sa aking pisngi. Pagkatapos niyang maglambing, kinuha ko na sa kwarto niya ang mga damit niya. Kinuha ko na rin ang mga damit ko at dinala sa labahan. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita ko. Naalala ko na hindi ko nga pala na-hide ang mga files sa computer niya. Kapag nakita niya yon, malalaman niyang nakita ko ang mga pictures niya. Dahil hindi naman niya iniiwang nakabukas ang mga files, napadasal ako na huwag niyang malaman na pinakialaman ko ang computer niya. Pagpasok ko sa kwarto ko, nahiga muna ako sandali at nanood ng TV. Hindi katagalan, pumasok si Shaira at maliligo raw. "Ron, mag-shower lang ako ha. Alam mo naman, hindi pa tapos ikabit yung door sa banyo namin sa bahay. 1 linggo nang absent yung mga gumagawa. Pwede mo ba akong imasahe?" Umupo ako sa sofa, kunwari abala sa panunood ng telebisyon. Pero ang totoo, hinihintay ko lang si Ate Sharira na lumabasan ng banyo. Paglabas niya, nakangiti siya at agad akong tinawag. "Ron, masaihin mo ako. Pagod na pagod ako." Sabi niya, "Kunin mo yung pangmalakasan oil ko sa bahay namin, please." Tumayo ako at dali-daling pumunta sa bahay nila. Pagbalik ko, nagulat ako sa nakita ko. Nakadapa pa rin siya sa kama, pero nakabukas na ang tuwalya niya. Kitang-kita ko ang buong likod niya, mula sa liig hanggang sa balakang. Para akong natulala, hindi makapaniwala sa nakikita ko. "Lagyan mo ng oil ang likod ko, tapos massage mo ako ng maayos, ha?" Utos niya. Gusto ko yung masarap, yung makakapag-relax sa akin. "Salamat, Ron." Ang lambing talaga ng ate ko, parang walang mali siya. "Ilock mo rin yung pinto, baka makita tayo ni tita." Alam mo naman yon kung ano-ano ang iisipin. Sinunod ko siya. Nilock ko ang pinto at naglagay ng oil sa palad ko. Dahan-dahan kong hinaplos ang likod niya. Nagsimula sa leeg, pababa sa likod, hanggang sa balakang. Pagkatapos, nilagyan ko rin ng oil ang hita at binti niya. "Ate, pwede mo bang iupi ang isa mong paa tapos yung isa ay nakadiretso?" Sabi ko kay Ate Shaira. "Oo naman, gagawin ko na, sabay kindat." Nang minamasahe ko ang taas ng hita niya, ay pansin kong may bumabasa na. Bumaba ako sa kama at pumunta sa ibaba ng paa niya. Mula doon, mas malinaw kong nakita ang kanyang pantakip sa baba niya na kulay pink. Ang ganda talaga ni Ate Shaira, bulong ko sa sarili ko. Nang matapos ako sa likod niya, medyo kinakabahan akong nagtanong, "Ate, tapos na ako sa likod? Pati ba sa harap?" "Sige lang, okay lang," sabi niya nang nakapikit. "Wala namang ibang tao dito eh. Ikaw lang naman sabay ngiting parang nanghahamon." Nawala ako sa sarili ko. Parang nananaginip ako. Unti-unting tumihaya si Shaira at kitang-kita ko na ang buong katawan niya. May nagigising na matagal na natutulog na sa harapan ko dahil sa excitement. Bigla siyang dumilat at nakangiting sabi, "Ron, ikaw ha?" "Ano yan? Bakit ganyan yan?" Tinutukoy niya yung tumatayong batuta. "Ha? Ano? Kunwari hindi ko alam ang sinasabi niya." "Binata ka na, Ron," sabi niya. "Sige na, bilisan mo na. Gusto ko nang matulog." Pero alam kong may ibang kahulugan ang mga sinasabi niya. Sinimulan kong i-massage ang binti niya
tapos ang kamay niya. Ang kinis talaga ng balat niya, parang gusto ko nang simulan ang aking nararamdaman, kaso kinakabahan ako. Napansin kong nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Parang may ibang ibig sabihin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko maiwasang sumulyap sa pagitan ng hita niya. Grabe ang puti, kahit sa kasuluk-sulukan. Kinakabahan ako, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Uy, anong tinitingnan mo dyan? Tanong niya. Sige, para hindi ka na mahirapan. Nagulat ako nang dahan-dahan niyang tanggalin ang pantakip niya sa kanyang paibab. Para akong mahihimatay sa kaba at excitement. Anong ginagawa mo, ate? Painosente kong tanong. Kunyari ka pa eh. Halata naman na gusto mong makita to. Sabi niya. Tsaka alam kong pinakialaman mo yung computer ko. Kaya wala na akong maitatago sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Para akong nasa paraiso. Tumigil ako saglit at humingi ng tawad. Ate, sorry ha, pero hindi ko sinasadyang makita yung pictures mo. Ngumiti siya at sinabing, okay lang yon, wala yon sa akin. Pero bakit parang gustong-gusto mo pa ngayon? Tanong ko. Ikaw naman kasi, pinakita mo na sa akin eh. Sagot ko. Syempre, lalaki lang ako na nakakaramdam ng init. Ano ang gusto mong palabasin? Anong gusto mong mangyari? Tanong niya. Patingin nga ako ng nakatago dragon dyan. Hindi na ako nag-isip pa at binaba ko ang shorts ko. Wow, ang laki, binata na talaga, sabi niya. Siguro pwede na. Lumapit siya sa akin at hinila ako papuntang kama. Teka, sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi ba malito? Kinakabahan kong tanong. Maya-maya, humiga si Shaira sa kama at sige na, wag ka nang makulit. Palusubin muna ang sundalong gustong makipaggera na. Pagkarinig ko nun, hindi na ako nagdalawang isip at humiga ako sa tabi niya. Niyakap niya ako. Tuluyan kaming nalunod sa init ng sandali. Maya-maya, napansin kong nakapikit na si Shaira. Hinalikan ko siya sa labi hanggang nilaro ko at kinain ang kanyang mga pasas at para akong panaderong nanghihimas ng tinapay. Pwede mo bang bilisan please Ron? Sa tindi ng nararamdaman namin, parang magigiba ang buong bahay. Wala kaming sinayang na sandali at kahit ang bedsheet ay nawasak hanggang sa marating namin ang dulo ng rurok ng tagumpay. May ngiti sa aming labi. Magkayakap kaming napahiga, hingal na hingal. Sa sandaling yon ay nakatulog kami ni Ron. Ano yan, Ron? Tanong niya. Bumangon ka na at pupunta tayo sa airport. Nagtaka ako dahil hindi niya sinabi na darating si Papa. Uy Ron, bumangon ka na dyan at labhan mo yung bedsheet mo, sabi niya. Pilyong bata, bilis na. Nagtataka ako kung bakit tawa siya ng tawa. Hinampas niya ako ng unan at napadilat ako. Nakabihis soya at nakangiting nakatingin sa akin. Ang masarap ba kaya masarap tulog mo? Sabi niya. Kanina ka pa dyan. Doon ko na-realize na yung nagawa naming kagabi. At lahat ng yon gusto ko pang ulitin. Oo naman ate, sabay ngiti. Ikaw ha? Baka lagi mo ako yayayain yan? Sabay ngiti niya. Nung nasundo na nila ang papa ng Iron sa airport, ay agad din sila umuwi sa kanilang bahay. Nung nakauwi na ay nag-usap silang dalawa. Habang nag-uusap sina Ron at Ate Shaira, napansin ni Ron na unti-unting bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanilang mga masasayang sandali. Sinasalamin ng kanilang pagtawa at kwentuhan ang espesyal na koneksyon na meron sila. Ngunit sa likod ng kasiyahang iyon, nagiging malinaw sa kanya na ang mga nangyari ay may mga limitasyon. Shaira, parang ang bilis ng panahon. Parang kailan lang naglalaro pa tayo. At ngayon nandito na tayo sa sitwasyong ito. Ani Ron na may luha sa mga mata. Oo, Ron, lahat ng iyon ay espesyal.
Pero may mga pagkakataon talagang mahirap at kailangan nating pag-isipan kung ano ang magandang gawin. Sagot ni Shaira habang tinitingnan ang liwanag sa labas ng bintana. Alam mo, kahit gaano ito kasakit, hinding-hindi ko malilimutan ang mga alaala natin. Pero parang kailangan na nating itigil ito. Hindi ito tama, sabi ni Ron habang naguguluhan. Nakita ni Shaira ang mga luha ni Ron at nag-alala. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa'yo. Ano man ang mangyari, susuportahan kita, sabi niya at hinawakan ang kamay niya. Dahil sa mga salitang iyon, hindi na nakatiis si Ron. Paalam Shaira, salamat sa lahat, sabi niya. Habang ang mga luha ay tuloy-tuloy nang tumutulo, hindi ko malilimutan ang mga alaala natin. Paalam Ron, lagi kitang aalalahanin, sagot ni Shaira. Nagyakapan sila ng mahigpit, tila ayaw nang bitawan ang isa't isa. Sa mga huling sandaling iyon, pareho silang nakaramdam ng sakit at pangakong mananatiling espesyal ang alaala ng kanilang pagmamahalan. Maya-maya, naghiwalay sila ng landas, puno ng mga ngiting pilit. Alam nilang hindi na sila dapat magpatuloy. Ang pag-ibig nila ay maaaring hindi natupad, ngunit ang damdaming ibinahagi nila ay mananatiling buhay sa kanilang mga puso. Minsan, sa buhay, may mga pagkakataon tayong kailangang isakripisyo ang mga bagay na mahalaga sa atin para sa ikabubuti ng lahat. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol sa pagkakaroon, kundi sa pag-unawa sa mga limitasyon at pagbibigay ng suporta sa isa't isa. Sa bawat alaala, may mga aral tayong natutunan, at sa kabila ng mga paghihirap, ang pagmamahal ay nananatili sa ating mga puso.